Isipin nyo naman po, ang maraming choir na iba-iba yung kanilang pong boses. May alto, may soprano, may tenor, may baritone, may bass, etc. Pero dahil po sa may harmony sila, ang ganda pong pakinggan. Pero pag kanya-kanya po sila, ang sakit sa tenga. They create not music, but noise. So, ganun din po sa pagkakaisa po natin. Bagamat iba-iba yung atin pong level ng edukasyon, could be yung conviction, iba-iba po tayo, pero pag in-embrace po natin yung kanya-kanyang role po natin, may pupuntahan ang isang project ng atin pong Panginoon. Mayroon pong kahihinatnan, yun pong project ng Panginoon. Kasi gagamitin pa rin yung mga tao. Yung mga taong nakapaloob, yun pong mga taong nais na maglingkod sa atin pong dakilang Diyos. God is good. And all the time, purihin po ang Diyos at muli ay nagkaroon po ako binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na hiramin o ipahiram ang pulpito ni Brother Eddie dito po sa GIL Church SMM. Ano yung SMM? Sabi. San Marcelino, Malate. Kasi ang Malate po kasi Malate din sa amin. Kaya lang, before na maging ermita yung sa lugar po natin doon, ay Malati rin. Kaya nagkaroon ng SMM. Praise the Lord. Trivia lang po yun. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila po ang Diyos sapagkat ang GIL Church ay lumalawak, lumalaki sa kabila ng marami pong mga pinagdadaan ng mga challenges. Especially sa atin pong panahon, hindi po mawawala yung mga challenges na dumarating sa kanya-kanyang churches. More so, dahil po we are now in the last of the last days. At nagdo-double time din ang kaaway na wasakin, magdibisyon, hindi magkaisa ang mga churches. Dahil bilang na yung kanyang araw, marami ho yun pong mga churches ngayon na kung saan na hindi nakapagpatuloy, umigil, pero marami pa rin mga churches kasama na po doon yung GIL. Hindi lang po tayo yung nag-maintain, kundi lumaki pa, nag-multiply pa yung mga churches, at hindi lamang po ang mga members ay bumabalik right after nung pandemic, kundi massive yung pong evangelism na ginagawa sa atin pong church. At yung nandun po yung pong revival na ginagawa ang Panginoon sa atin pong church. Purihin po ang Diyos. Ang akin pong ibabahagi po ngayon ay mayroon pa ring connection o may relasyon sa theme ng atin pong church, GIL Church Worldwide, ang patungkol po sa unbreakable unity. Hayaan niyo po ako na may bahagi sa atin pong kalagitnaan ang atin pong ang version o isa pang pagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol po sa unity. It's about in pursuit of unity. Praise the Lord. Parang nawala yung kopya ko. Okay. So, okay na? Praise the Lord. In pursuit of unity. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos, ang atin pong pinaka-reference sa Ephesians chapter 4, verse 3. Isa lamang po itong verse, pero nandun na po yun pong pinaka-gist ng atin pong pag-uusapan ngayon pong araw ng linggo. So verse 3, work hard to live together as one by the help of the Holy Spirit. Then there will be peace. Tunay nga po na ang pagkakaisa ay madaling minsan sabihin. At ito rin po yun pong maraming mga pagdating sa mga political rally, di marami pong mga politicians, especially kapag national, yun pong eleksyon sa bansa man po natin o sa ibang bansa, they keep on shouting about unity. Dahil kung walang unity, kahit na magaganda yung goals, magaganda yung strategy, kung wala pong unity at wala pong buy-in ang lahat,
ng mga officials, wala pong buy-in yung buong nation sa isa pong pangarap o vision ng isa pong leader, ay konti lang po o di kaya po hindi magkakaroon ng 100% na realization ang bawat mga pinapangarap ng isa pong leader. Maging si church, sa atin pong church, through Brother Eddie Villanueva, tinatawag po natin siyang our spiritual father, the director of the JL Church Ministry. Siya po yung visionary. At napatunayan na sa kanya pong leadership, him being a visionary, nagkaroon ng realization ng lahat ng mga sinasabi niya na hindi pa man nakikita. Pero nagkaroon kasi ng buy-in ang lahat po ng mga pastors. Karamihan ng mga leaders ay in-embrace yon pong mga vision ni Brother Eddie. Nagkaroon ng unity at nagkaroon po ng nakita yon pong mga vision na yun, hindi lamang nanatiling pangarap, kundi ito po ay nagkaroon ng naging makatotohanan at nakita ng atin pong dalawang mata kung paano yun pong pagkilos ng Panginoon. It's because of that word, unity. At tuloy-tuloy yun pong mga ibinababang mga vision through Brother Eddie, vision ng Diyos through Brother Eddie. Isa pa nga po dyan, yun pong cornerstone. At parang napaka-imposible dahil alam naman na po natin si Brother Eddie, hindi po siya yun pong kukuha ng pondo para po meron pong strings attached. Kaya si Brother Eddie ay big no-no po sa kanya pag ang tulong, especially pag build ng church, ay nanggaling po sa mga politicians. Kaya po naniniwala si Brother Eddie at ito po yun pong atin pong niyayakap na pag sinabi ng Diyos through Brother Eddie, ito po'y gagawin ng atin pong Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo po'y magkaisa lagi, na hindi lamang po sana ito po ay statement o di kay word na lagi pong binabanggit po natin, kundi bawat isa po sa atin ay magkaroon ng ambag. O di kaya we need to work hard to live together as one. Hindi lamang po dahil iisa yung atin pong church, kundi yun pong mga pangarap po nito ay magkaroon ng katotohanan, especially sa atin pong panahon. So, the topic of unity is common in Scripture. One of the fundamental qualities, everybody say qualities, or characteristics, or katangian ng mga tao ng Diyos, emphasized in Scripture is unity. Unity among God's people is not something we fabricate on our own. Rather, it is a work of God. Hindi po natin pwedeng i-imbento yun pong pagkakaisa. Pwede po sigurong magkaroon ng quotation about unity. Pero dahil tayo po ay tao ng Diyos at katangian po natin, isa sa katangian po natin yun pong patungkol sa pagkakaisa, hindi po natin pwede tayo magkunwari. O di kaya ay gumawa tayo ng sarili po nating definition patungkol po sa unity. It is the work of God. So pansinin po ninyo, tayo po independent church, hindi naman po tayo nasasakop ng malaking relihiyon, sapagkat relationship yung pong binibigyan ng emphasis ng ating pong dakilang Diyos. Tayo naman po hindi magkakakilala. Tayo naman po ay iba-iba yung atin pong estado ng buhay. Iba-iba rin yung atin pong pinanggalingan. Pero bakit naiintindihan po natin minsan, kadalasan, naiintindihan natin kaagad-agad yun pong sinasabi ng Diyos through our leaders? It is because of the work of the Spirit of God. Hindi pwedeng i-insist yung patungkol sa isang bagay. Hindi rin po pwedeng ipilit kung hindi po ito nanggaling sa Espiritu ng atin pong dakilang Diyos. Praise the Lord. So, the pursuit of unity. Ephesians chapter 4, do your best. Everybody say, do your best. Anong sabi po doon? To preserve the unity. So, dahil binanggit po natin kanina na isa sa qualities ng mga church, ng mga tao ng Diyos ay patungkol po sa unity, we need to preserve it. Ibig pong sabihin ay laging pinupuntirya ng kaaway na tayo po ay hindi po magkaisa.
na tayo po ay magkawatak-watak. So we need to do our best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. Kaya yun pong kantang Bind Us Together with Your Love, dapat ito po yun pong maging po natin lagi, yung atin pong i-embrace. Lagi po natin itong isa puso po natin, hindi lamang po ito kanta, kundi magkaroon ng demonstration sa atin pong buhay, sa atin pong church. So, action word po yan, bahagi natin. We need to preserve the unity. So, bawat mga Kristiyano, dapat po ay tayo po ay instrumento ng pagkakaisa, hindi ng pagkakawatak-watak. Instrumento po tayo dapat ng love and unity. Ito po ay kalooban ng atin pong dakilang Diyos sapagkat ito yon pong tinig o nagmumula sa Espiritu ng atin pong dakilang Diyos. And so therefore, if we don't promote unity, and then we are against the Spirit of God. Ganun lang po kasimple yun. Kung hindi po tayo ahente, if we are not agent of unity and we are against the Holy Spirit of God. Kaya bawat isa po sa atin, meron pong bahagi kung tayo nga ba'y nagpo-promote ng unity o di kaya ng pagkakabahabahagi. So, unity is deliberate or intentional. Hindi po ito automatic sapagkat nanggagaling nga sa Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Hindi po ito sometimes without us knowing it, hindi natin napopromote ng tama yun pong unity. Lalong-lalo na kapag medyo nasagasaan yung atin pong paniniwala. Kasi bawat mga Christians, although tayo po isang church, isa po tayo ng sinasampalatayanan, isang Bible yung atin pong ginagamit, there are instances na dahil nababasa po natin, marami po tayong mga nababasang nasa internet, sa social media, minsan naapektuhan yung mga pananaw po natin. At nai-impluwensyahan yung mga pananaw po natin. Na dahil po doon, yun pong pagkakaisa po natin ay naapektuhan din. And so, dapat tayo po ay magkaroon ng pagnanasa because unity, in spite of our differences, should be intentional. Unity is not uniformity. Hindi porque nagkakaisa po tayo ay magkakapareho na rin po tayo ng iniisip. Magkakaiba yung ating pong wavelength patungkol sa maraming mga bagay-bagay. But because of the Spirit of God, nagiging posible yun pong unity. Kasi unity, hindi naman po dapat pare-pareho tayo ng judgment. Of course, we have the Word of God. Ito po yung ating pong basihan po lagi. Pero birang tao na meron pong sariling desisyon, sariling conviction sa maraming mga bagay, minsan yun pong unity ay naapektuhan ng dahil po sa nagiging lihis minsan. May mga pagkakataong nagiging lihis o hindi umaayon yung ating pananaw sa maraming mga bagay. For example, patungkol sa pananaw natin sa politics, sa mga politika. Minsan, at most of the time, pagka hindi mo kandidato yung kandidato ko, hindi tayo hindi tayo nag-uusap, no? Hanggat hindi natatapos yung eleksyon. At maraming mga Christians yung kakawatak-watak, it's because of differences in opinion about politics. Pero dahil alam na natin na ang pagkakawatak-watak, pagkakabahabahagi hindi sa atin pong dakilang Diyos, sometimes we need to set aside, itinatabi po natin yung ating pananaw alang-alang sa pagkakaisa. Dahil mas marami yung mga bagay nating pagkakaisa kaysa sa ating pagkakawatak-watak. And most of the time, pagka hindi tayo nagiging selfless, parang tingin natin mas maganda yung ating pananaw, parang mas matimbang yung ating pananaw, lalong-lalo na yung kausap natin, tingin natin parang mas maalam po tayo, doon po natin hindi na consider na dapat alang-alang sa pagkakaisa, sinasantabi po natin yung ating pagkakaiba-iba. Sabi nga ni Sister Johnny Villanueva, maging yung kanyang asawa ng isa pong lawyer, ay most of the time, mga basic, hindi rin sila nakakaisa.
Pati yung pagpisil ng toothpaste. Yung gusto ng isa sa gitna. Yung gusto ng isa ay kailangan ni roll isa-isa. Nagtatalo raw sila doon. Pero ang sabi niya, para magkaisa tayo, kalimutan na natin, pagkakaiba natin, paano pisilin yung toothpaste. We need to agree that we disagree. Kasi lagi na lang di silang nagtatalo. Ikaw na naman yung nag-ano nito. Mga ganon. So mga basic na mga bagay, pero hindi natin napapansin na ito po yung nagiging dahilan minsan ng quarrel. Hindi natin napapansin. Ganon din yung kahapon, nung isang araw yata, yung akin pong wife, si Sister Eileen, yung pagpisil nung doon sa sink, di ba pagka nag-CR ka, may ipipress ka, ipa-flush mo. Nagkamali ako ng pagpisil kasi mayroong gitna o kanan yung high-tech kasi hindi, may diferensya kaya naging social bigla. So kailangan tama yung pagpisil ko at tama yung timing. Lagi na lang akong pumapalpak. Ayan na naman siya. Sabi ko na nga ba yung pagpisil mo mali? Yung pagpisil mo mali. Yung tubig siguro 2,000 pesos na ngayon, 1,000 ang nakaraan. So, ang dami-dami nang napupuntahan. It's because of just one mistake. Na so kapag ka hindi naging deliberate yung atin pong hindi naging intentional yun pong unity, ma-preserve ito. Dahil magkakaiba tayo ng mga pananaw, ng wavelength, etc., hindi tayo magkakaisa. Purihin po ang Diyos. Ang salita ng atin pong Panginoon, ang ating laging basihan. Bumabalik tayo lagi sa character ni Jesus Christ. Day by day in our lives, bumabalik tayo lagi, ay oo nga, mali ako. Ikaw yung tama. So our pursuit of unity is designed to give us many opportunities to die to our own sin and bear with the sin of others. Ano po yung pong ibig pong sabihin po nito? May mga pagkakataon na kailangan ay palagpasin po natin. Yun pong kung hindi tayo nagkakaisa sa isang pananaw ng iba. O di kaya meron pong isang nagkamali, meron tayong tinatawag na maximum tolerance. Yan, di ba doon sa traffic rules minsan? Umiiral po yung maximum tolerance. Kaya yung atin po mga traffic enforcers, hindi sila kaagad nang huhuli. O di kaya kapag may rally, ini-invoke po na yung maximum tolerance. So, kailangan ay meron po tayong ganong spirit na kahit na medyo argabyado tayo, minsan, medyo argabyado tayo, lalong-lalo na mga kalalakihan, no? Ang sabi nga po nila ay a man who says sorry because he is wrong is humble. Diba? But a man who says sorry even he knows he is correct is a husband. Diba, Brother Ramon, no? So, kailangan tanggapin natin yung katotohanan na yon, mga husbands Mga wife natin laging tama minsan. Yan. Buti na lang may alang-alang sa pagkakaisa, alang-alang sa kapayapaan ng isang pamilya, minsan, kailangan ay intentional. Okay, so, unity involves yielding. Everybody say yielding. Magbigayan. Kaya maraming mga traffic, maraming mga krimen, maraming mga aksidente sa mga streets is because they don't yield to one another. Biro mo parking space nasa loob na ng mall, nagbanggaan pa, saan ka ba? Sa Pilipinas lang po nangyari yan. Sa Makati. Sabi ko, bakit may basag na dito, mga salamin? Just nagbanggaan yung dalawa. Pareho sigurong nagmamadali.
sa opisina, etc., hindi nag-yield, hindi nagbigayan, tuloy, pareho silang naabala. So, yielding to one another and pinipili one another, and persevering. Everybody say persevering. Sa Tagalog, magtiyagaan regardless of the difficulties. So, nagtiyatyagaan po pala tayo. Kailangan magtiyagaan po tayo. Pagtiyagaan mo na yan, kapatid. Merong isang leader doon sa amin dahil po sa kanya pong health issue ay medyo tinanong muna namin, hindi muna namin siya pinalitan muna namin siya because of health issue. Ang tagal-tagal na yung ganong issue. Na kailangan siguro para mag-function naman, gano'n yung ministry na yan. Tapos yung isa, palitan nyo ng ang ipinapalit din naman, marami ring issue. Sabi nung isa, yung isa nga napagtiyagaan mo Dekada-dekada na yung nakaraan, napagtiyagaan mo, bakit din natin sabihin yung i-try yung isa. Sa totoo lang mga kapatid, aliminin po natin, bawat isa po sa atin, hindi dahil may credential tayo, nasa ministry po tayo. Wala tayong credentials. It is just because of God's grace, kaya tayo inilagay ng Panginoon sa isa pong ministry. So, dapat pagbutihin po natin. So, regardless of the difficulties, sometimes sinasabi natin sa ating mga kapatid na, sige, na to para sa kapurihan ng Panginoon. Laging ang sentro ay ang Panginoon, ang ating pong Panginoong Hesus. Kasi mas magaling man yung isa, pero wala siya sa posisyon, ipakinggan mo yung isa. Pakinggan mo yung nasa posisyon. Kahit sa tingin mo, mas magaling ka o mas mahusay ka. Alang-alang sa pagkakaisa. Kasi ang problema po kasi sa atin, dito po kasi sa atin pong paglilingkod sa Diyos, may mga pagkakataon kasi tayo po ay volunteers, no? Mga volunteers. Dahil tayo volunteers, minsan naiisip lagi natin na volunteer naman ako. Hindi naman siguro issue kapag okay lang yung ginagawa ko. Hindi po ganoon Pero pagka naging sentro ang atin pong Panginoong Hesus, nandoon po yung iba yung atin pong motibo, iba yung atin pong goal, yung purpose po natin tumatama dahil ang sentro ay ang kapurihan ng atin pong Panginoon. So, why unity is strength? Ecclesiastes chapter 4, if you are alone, one person might attack you and hurt you. But two people together can help each other to win the fight. If you use 3 strings to make a rope, it is difficult for anyone to break it. Kaya makita niyo po yun pong strength in numbers ng Golden State Warriors. Strength in numbers. So, they were a champion for about 4 years. No? 4 years. Nag-champion po sila, it's because of that strength in numbers. So, yun po kasi yun pong, kapag ka nagkaisa yung marami, iisa yung iniisip, iisa yung goal, nagiging strength po ito. On the contrary, marami nga, pero iba-iba, yun pong ginagawa, wala pong natatapos. Wala pong napupuntahan, yun pong project. Kasi marunong lahat Hindi ini-embrace yung role. Kaya nga ang sabi nga po nila, hindi daw sa atin pong sa panahon po ngayon, maraming na magagaling na mga basketball players. Hindi yung magagaling na mga superstar lagi yung pong nananalo. Dahil paligsahan sila na magagaling Pero yung mga team na kung saan in-embrace nila yung kanilang role, ito yung role ko kasi at ako'y taga-rebound. Pag in-embrace mo yan, may pupuntahan. Kasi iisa po yun po ang iniisip to win. Kaya ang sabi ni Michael Jordan ay talent
talent wins, but unity or teamwork wins championship. Yun pong quotation at the principle ni Michael Jordan. So there is a multiplication factor in unity too. Harmony, everybody say harmony. Harmony is central to the unleashing of God's incredible power. Isipin nyo naman po, ang maraming choir na iba-iba yung kanilang pong boses. May alto, may soprano, may tenor, may baritone, may bass, etc. Pero dahil po sa may harmony sila, ang ganda pong pakinggan. Pero pag kanya-kanya po sila, ang sakit sa tenga. They create not music, but noise. So, ganun din po sa pagkakaisa po natin. Bagamat iba-iba yung atin pong level ng edukasyon, could be education, could be yung conviction, iba-iba po tayo, pero pag in-embrace po natin yung kanya-kanyang role po natin, may pupuntahan ang isang project ng atin pong Panginoon. May pupuntahan, mayroon pong kahihinatnan, yun pong project ng Panginoon. Kasi gagamitin pa rin yung mga tao. Yung mga taong nakapaloob, yun pong mga taong nais na maglingkod sa atin pong dakilang Diyos. So there is strength in numbers. In Ephesians chapter 2 verse 21, He makes the whole building stand together strongly. In that way, all God's people together become like a special house that belongs to the Lord. Because you belong to Christ, God is building you all together to become His house. That is where God lives by His Spirit. So pinananahanan po ng Diyos, hindi allergic ang banal na Espiritu ng Diyos sa division. Allergic ang banal na Espiritu sa hindi pagkakaisa. Laging ang church o ang isang pamilya na watak-watak ay wala pong nararating. Nagkakagalit-galit. Nagkakaroon ng division. God lives in us. Protect our unity because ultimately it's the source of our blessing. Naniniwala po ba kayo doon? Ang unity, ito po yun pong source ng blessing. Dahil kapag nagkaisa, maraming natatapos. Pag maraming natatapos, may nararating, meron naman din naman tinatawag na reward. May reward kapag maraming natatapos. Ganyan din sa corporate world minsan, di po ba? Sa corporate world, wala pong bonus pag walang kita. Pag walang kita, ibig sabihin, something wrong doon siguro sa rules, o di sa execution, o di kaya sa implementation ng mga rules. Kasi, imposibleng walang rules ang isang kumpanya. Ganon din po sa bansa po natin. Kung pansinin po ninyo, ang bansa na hindi naman sila hindi naman magagaling mag-Ingles, pero iisa yung kanila pong adhikain para sa bansa, may nararating umuunlad yung isang bansa. Doon po sa Europe, napansin ko po doon sa Europe, maging yung mga bintana nila ay may cruise, yung nila, sa opisina man o sa bahay man o sa mga building man, yung kanilang mga bintana ay, kasi yung flag po nila ay mayroon pong symbol ng cruise. Pati yung mga bintana nila ay may symbol ng cruise. So kahit doon man lang may pakita nila na may express po nila na sila nakikiisa para sa watawat ng bansa po nila. Doon po sa Denmark. Sa bansa po natin, malayo pa ho tayo doon. Kasi meron po tayong political divide na tinatawag. Hindi pa tayo yun pong minsan objective patungkol sa pagpili. Hindi naman nila lahat. But it has something to do maybe doon po sa education. Kaya makikita po ninyo, pagdating ng eleksyon, ang nananalo pa rin yung corrupt. Ang nananalo pa rin yung maraming pera. Saan ka naman nakakita ng naging mayor na wala siyang naalala?
Di ba? Pero nanalo kasi may pera. Merong koneksyon, meron siyang influence. Nanalo. Lugar na kung saan, dun sa Tarlac, sa amin po yun eh. Dun sa Tarlac eh. Sa wife ko yun eh. Ano po yun, hindi po siya yung city na malaki. Yung Bamban Tarlac. So, kapag hindi natin naintindihan yun pong pagkakaisa sa isang napakagandang adhikain, naliligaw po tayo. Kaya yung bansa po natin, napakabagal yung ating pong progreso. Dahil hindi tayo nagkakaisa bilang isang bansa. Pero, pag nag-abroad ka, hahanapin mo sino yung Pinoy kahit na anong kulay niya. Red man yan o green man yan o ano man yan. Kasi, hahanapin mo yung kakampi mo. Di ba na no? Tuwang-tuwa ka na. Nung pumunta po ako ng nagkaroon ka ng pagkataon na ipadala ng company doon sa Denmark, may kausap ako, nagtatagalog kami. Sabi yung housekeeper, sino yung nagtatagalog? Nandito ako, sinasabi niya. Tapos, walang katapusang usap-usapan dahil ibang bansa kasi kung saan sila naroon, kailangan nilang ng unity, kailangan nilang magkaintindihan. Hindi nila tinatanong ano yung binoto mong presidente, sino yung politician na gusto mo. Pinag-uusapan po doon, Pinoy ka ba? Pero syempre, ibang bansa yon. Pagdating sa bansa, kanya-kanya na naman. Kanya-kanya na naman. So ano po yung pong gagawin po natin? Tayo dapat ay magkaroon ng principle. What are the principle of unity? Number 1, always be humble and gentle, be patient, and accept each other with love. When unity is at work, there is genuine humility. Genuine humility. Na hindi mo iniisip kung ikaw yung mas magaling o pag nagkamali ka, ikaw ay humihingi ng paumanhin dahil nagkamali ka eh. Then, magiging selfless ka. Magiging selfless ka if there is a genuine unity, if loving unity is at work doon sa tahanan, doon sa isang komunidad. There is also gentleness. Everybody say gentleness. Kapag may unity po tayo, minsan, kapag may nabanggit po tayo na parang aggressive yung word na binanggit po natin, nakukonvict tayo kaagad eh. Tatanungin natin yung katabi natin, parang masakit yung sinabi ko kay sister Meron ka kaagad conviction. Kasi meron kang spirit of gentleness. Sabi nga sa katabi natin, salamat sa Lord. Very gentle ka sa akin. O, di ba minsan may mga pagkakataon na dahil nasa mataas yung emosyon natin, minsan ang bilis nating nagsasalita. Tapos pag bumaba na yung presyon ng dugo mo, sasabihin mo, mayroon ka conviction, uy, bakit ganun yung sinabi mo dun sa kapatid mo? And then, meron tayong tinatawag na patience. So, hindi lang tayo gentle, yung words na binibitawan po natin ay hindi po masakit, kundi tinitimbang-timbang po natin kaagad-agad. Alam niyo po, sanayan po yan eh. Yun pong pagsasalita ng mga gentle words. Hindi po yan automatic, kundi sanayan po yan. Galing sa Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Because the Holy Spirit is very gentle sa bawat isa po sa atin. So therefore, as Christians, as disciples of Christ, we are being led by the Spirit of God. We need also to be gentle. And then there is patience. Mapagpasensya. Dati-rati, ang bilis nating magalit, ang bilis nating mainis. Wala tayong pasensya. Sabi ko dun sa office one time, na medyo niliwanag ko naman,
Alam mo yung mga ganyang mga wala akong pasensya diyan eh. Bakit naman? Kasi paulit-ulit na lang, may attitude problem, etc. Wala akong pasensya sa mga ganyan. Pero sa atin, saan man po tayo pumaroon, dahil may Espiritu ng Diyos na nagtuturo po sa atin, yung atin pong pagiging patient, ito po ay nade-develop. Hindi ka agad-agad na kumain ka ng bato, may pasensya ka na. Pag nanalangin ka ng pasensya, padadalhan ka ng Panginoon na nakakainis na tao. Kasi nanalangin ka ng pasensya. Kaya don't pray for it, you might get it. Sabi nga nila. So, ang mga taong dumadaan sa atin pong buhay, mayroon pong purpose. Kahit na minsan nakakainis, minsan hindi tayo magkasundo sa maraming mga bagay, part yan ng Panginoon, na disenyo niya sa isang church ng pagkakaiba. Kasi hindi naman lahat mata, hindi naman lahat ay tenga. May kinalalagyan tayo. Kung mata ka man, nandyan ka, wala ka sa gitna ng noo. Isang pangit kapag wala ka sa lugar. Kung nasa lugar po tayo, mga kapatid, makita mo yung harmony, pati yung ating pagkadisenyo po sa atin ay perfect. Because we are part of the body of Christ. Hindi pwedeng tampo-tampo sa body of Christ. Hindi pwedeng walang harmony. Walang coordination yung kamay. Pag gano'n yung isa, pag gano'n naman yung isa, di ba? Hindi parehong gano'n. Kasi may coordination, may harmony. Magkakaiba man. Then, there is forbearance. Yon. Meron tayong tinatawag na maximum tolerance. Meron pong dalawang 75 years old na dating athlete. Nasa program po sa isang sports event na nagpo-promote po sila ng isang sports event. Nasa stage po, bigla na lang nagsuntukan. 75 years old. Nagsuntukan sila, talagang medyo nagkasakitan sila. And then nagkaroon ng investigation. Alam niyo yung pinagmulan ng kanilang away? Noong 1965 pa. 2015 na nung nag-away sila. Alam niyo kung bakit? Dahil sa hindi nila pagkakasundo, nung one time doon po sa Olympic, hindi sila nagkasundo, kinimkim nila yung kanila pong galit, hindi nila binanggit, hindi sila nag-confess, confessing your faults one to another. Biro mo 50 years. Doon sila nagkita sa isang malaking event. Doon pa sila nagkasabugan. Doon sumambulat. Doon sumabog yung kanila pong yung kanilang galit sa isa't isa. Mga kapatid sa Panginoon, kaya nga minsan lagi nating sinasabi na maging open tayo sa isa't isa Christians are open and honest. We need to be open and honest. Lalong-lalo na sa church, nasasabihin naman natin ng maayos. Kapag hindi natin nasaktan tayo, sasabihin natin, "Uy kapatid, ba't mo sinabi sa akin yon? Nasaktan ako doon." Hindi naman sinasadya kasi nung isa. Kasi minsan, mabilis tayong magsalita Mabilis tayong magsalita minsan. Hindi natin nalalaman na yung atin pong pinakawalan isang bomba. Yung isang tao pala madali siyang masaktan. Pagdating po sa langit, huwag naman pong doon sumabog. Nagkita kayo sa isa. Pero kaya ang unity, alam niyo po yung unity. Ito po yung pong demonstration na tayo po ay mga Kristiyano, mga disipulo tayo ng Panginoon. Yung unity, ang isa pong qualities, characteristics of Christians, we need to be united. That in spite of our differences, meron tayong common ground. Meron tayong common ground lagi. Yun pong pagkakaisa. Sa kabila ng ating pong pagkakaiba-iba sa maraming mga bagay, meron tayong bottom line. We are Christians. We are Christians. That sometimes,
Dahil hindi nga tayo magkasundo sa ilang mga bagay, we need to submit. Submission na lang yung iyong gagawin. Submission na lang yung iyong gagawin. Kagaya ng rules, policies ng isang church. Gaya nung in-implement natin doon po sa JL Ermita, ang lahat ng late na magpa-function ngayon, mag-opening prayer, mag-closing prayer, 30 minutes, dumating ka agad kayo. Kung wala kayo sa 30 minutes, meron kayong penalty. Sabi nung iba, hindi, 15 minutes na lang. Kasi dati 1 hour. Tapos naging 30 minutes. Tapos humihirit ng 15 minutes na lang. So kung 9 o'clock yung atin pong first service doon, kailangan 9:30, nandun na yung mga mag-opening prayer. Mga mag-closing prayer, nandun na yung mga mag-function. Dahil mahirap po kapag mag-opening prayer ka, tumatakbo ka kasi late ka na. Diba? Ang hirap. Humahangos-hangos ka pa. Pag hawak mo ng mic, pawis-pawis ka pa dahil hinahabol mo yung oras. Pero may mga nag-buy-in doon, pero meron pong mga hindi sumasang-ayon. Pero dahil rules, majority rules, naging consensus, mag-submit na lang. So, kahit hindi ka minsan ay sang-ayon sa isang policy, sa isang rules, kailangan mo na lang mag-submit for the sake of unity. Maging sa mga traffic mga traffic lights, mga traffic rules. Kailangan mag-submit tayo doon. Ikwento ko lang po sa inyo, no? At ako ipatapos na rin po. Nung post-encounter, hinahabol ko yung oras. Tapos, yung isang traffic enforcer, pinara ako. Hindi pala pwedeng kumanan doon kapag ka naka-red light. Pero bagong policy. Dati-rati naman, talagang kumakanan kami kasi nagta-traffic. Yung time na yon, kung bakit bagong-bago, nasanay na kasi kami, biglang naging no right turn when on red signal. Bago yon, hindi ko nakita. Pinara ako ng traffic enforcer. Bakit po, sir? Sabi ko. Kumanan po kayo, naka-red light eh. Alam niyo pong ginawa ko? Nagpakumbaba na lang ako. Sabi ko, naku, pasensya na po, sir. Bigla akong naging hapon. Kasi mali ako. Hindi ko na siya inaway. Hindi na ako sinabing ganito, ganon. Meron kasi nakalagay doon sa salamin ng kotse na Office of the President. Pero hindi ko pinagmalaki yon. Kahit yun lang naman panggulat, no? Panggulat yun. Pero hindi ko sinabing galing ako sa Office of the President. Hindi ko ginawa. Ako yung umamin, sabi ko, ay, pasensya na po kasi kayo. Sir, alam, dito sa Manila kasi walang patawad yung mga dito, mga traffic enforcer. Talagang papatulan ka. Hindi ka makakapagpaliwanag. May script na yung mga yan. Yun yung nangyari sa akin nung doon sa may Binondo, traffic, may ginagawang kalsada, may construction na ginagawa. Siyempre, mabagal yung takbo. Naka-green naman, nung naabutan ako doon sa gitna, sabi ko doon sa traffic enforcer, sir, naka-green pa ho yan ha. Sabi ko nung kanina, tagal-tagal kasi. Sabi ko, hindi, ganun. Tapos may script na siya, 1, 2, 3, 4, hanggang sa sabi ng wife ko, ibigay mo na lang yung mo. Pero alam po ninyo yung nangyari, yung sinabi ko, nagpakumbaba ako. Sabi ng traffic enforcer, sige ho, next time ho Salamat sa Lord dahil nagpakumbaba ako. Kung inaway ko siya, hindi kinuha niya yung lisensya ko. Ang hirap pa namang pumila dyan sa munisipyo. Aabutin ka ng siyam-siyam. So genuine unity will never compromise truth or holiness, but it will always guide the attitude and presence we bring to any situation.
We need to pursue unity at all costs, but not at the expense of truth, justice, and righteousness. Yan naman po yung bawi po doon. Hindi tayo makikipag-compromise. Hindi rin tayo, hindi dapat ay, it should not be at the expense of truth, justice, and righteousness. But we embrace unity. We need to be selfless. What are the platforms of genuine unity? Unity must be demonstrated wherever Christians go. Saan man po tayo mapunta, masadlak, saan man po tayo ay mapadpad. Hindi lamang po tayo po ay may unity sa church, kundi pag uwi po natin, meron pa rin pong demonstration ng unity. At pag nagtatrabaho po tayo, nasa corporate world po tayo, dapat din makakitaan po tayo na tayo po ay Christians. And in our community. Kaya doon po sa office, ay kilala po nila na ako po ay pastor. Doon po sa, hindi ko tinatago, hindi ako nag-aalanganin na ipagsigawan na ako po ay Christian. Kaya mayroon po kaming Bible study po doon every other Sundays. May Bible study po kami doon. And yun po kasi yung demonstration doon sa lugar. Kaya nga si Brother Eddie, mas binigyan na rin ng pansin yung mga hindi nagpo-full-time na pastors. Kasi ang sabi ni Brother Eddie, bakit ang mga unchurched ba doon lang po sa mga kanto, doon lang sa mga streets? Hindi, mas mahirap yung sa corporate world. Dahil sa corporate world may pera, may career, etc. At kung may yung mga tao may career pero walang spiritual, bankrupt spiritually, and then ano yung ginagawa po natin? Kaya sa ngayon po, hindi naman ko naman po sinasabi na mas maganda yung full-time o hindi full-time. Kung saan po tinawag yung pong mga leader, mga pastors, doon po kami. Sinusuportahan po namin yun pong pananaw ni Brother Eddie. Kaya ako po yung non-full-time pastor. Conclusion po tayo. If the church cooperates and coordinates like one body with one spirit dwelling in us, we will have the same of hope of getting to heaven. The essence of our unity is for every believer in the church to become perfect, thoroughly furnished unto all good works. So mga kapatid, sa atin pong Panginoon, yung unity, ito po yon pong isa sa mga qualities ng mga Christians na kung ang mundo ay titingin po sa atin, sasabihin nila, mga disipulo nga ni Kristo. Itong mga ito. Dahil walang mataas sa kanila. Walang mababa sa kanila. Ano man yung kanilang estado sa ano man ang kanilang social status in life, what matters most is Jesus is the center of their lives, of the church. Sentro ang atin pong Panginoon. Lagi sa atin pong church. Sentro ang Panginoon lagi sa pamilya. At kung sentro ang atin pong Panginoon, tayo po'y magiging selfless. Lagi po nating ilalagay sa atin pong puso na tayo po ay contributor. Tayo po ay may ambag sa pagkakaisa para sa kapurihan ng atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh yes, Lord. Narito po ang inyo pong mga anak, Ama dakilang Diyos. Sa kabila, Panginoon, ng amin pong pagkakaiba-iba sa maraming mga bagay, mga pananaw, estado sa buhay, O Diyos, mga narating naming edukasyon. Lord, ang importante, O Diyos, ay gusto niyo po kaming pagkaisahin. At nawa po ang pagkakaisang ito, Panginoon, hindi lamang po binabanggit ng amin pong mga labi,
kundi yakapin po namin, O Diyos, ang kahalagahan ng pagkakaisa. Na kami iisa kay Kristo, kami iisa, Panginoon, tinubos niyo po. Pare-pareho kaming mga kasalanan. Pare-pareho kami, Panginoon, na ang buhay ay walang patutunguhan, O Diyos. Hinangon niyo po kami, Panginoon, sa pagkakasadlak sa kasalanan. And before your eyes, O Lord God, kami, Panginoon, ay pare-parehong tinubos niyo po ng iyong dugong banal. Namumuhay ayon sa iyong biyaya. Namumuhay, Panginoon, ayon sa iyo pong kahabagan. Panginoon, tanggalin niyo po sa amin pong puso, O Diyos, ang mga bagay na nagpapahadlang upang hindi kami lumago bilang mga Kristiyano. Lord, forgive us. Sometimes, Lord, we are not selfless. Sometimes, Lord, iniisip po namin kung anong mabuti para sa amin. Ngayon, Panginoon, mahalaga na maintindihan po namin paano ang pagkakaisa. Ano ang kahalagahan ng pagkakaisa. At kami, Panginoon, ay mayroon pong bahagi sa pagkakaisang ito, O Diyos. Hindi lamang simula, hindi lamang panandalian, hindi lamang, Panginoon, ilang taon, O Diyos, kundi magpawalang hanggan, O Lord God. Kami po, Panginoon, bawat isa po sa amin ay turuan niyong makabahagi sa pagkakaisa, O Diyos. Hallelujah. As we sing that song, His Kingdom, yes, Lord. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, extension of God's love. The grace of God, the words of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and His kingdom
His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of these kingdoms King has come, and these kingdoms reign, and these kingdoms rule, and these kingdoms power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Oh yes, God, You are our King, Lord Jesus. Ang iyong kaharian, O Diyos, ay hindi pansamantala lamang. Magpakailanman ay ang iyong kaharian ay mananatili, O Diyos. Ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan, O Diyos, ay magpawalang hanggan. Narito po ang iyong pong mga anak, O Diyos. Maging sa amin pong pamilya, Panginoon, kung saan, O Lord God, kami, Panginoon, majority of our lives, Lord, ay kami nasa pamilya, Lord. We represent our families, O God, sa iyo pong harapan sa pagkataon pong ito, O Diyos. Kung meron man po, Panginoon, may mga hindi man pagkakaisa, O Diyos. Kung meron man po, Panginoon, na isang bagay na hindi nila pagkakasunduan, O Diyos, hayaan niyo po na maintindihan po namin na kami ay kabahagi, O Diyos, sa pagkakaisa. Because we are one family. Kami ang magtitinginan, kami, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Iisa kami, hindi lamang iisa kay Kristo. Iisa kami bilang isang pamilya, Panginoon. Dalangin ko po, madakilang Diyos, ang bawat ama ng ina ng tahanan, O Lord God, na narito sa amin pong kalagitnaan. Hayaan niyo po na maging modelo sila, O Diyos, ng pagkakaisa sa kanilang mga anak. In the name of Jesus, let your name be glorified and let your name be exalted, O Lord God, even in the lives of every family, members of the family, O Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, siya po ang ang kumakausap, siyang nagko-convict, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, that we need to let go, O Lord God, of any bitterness. We need to let go of every anger, Lord. Ano man, Panginoon, ang natatanim sa amin pong puso, O Diyos, na hindi po nakakalugod po sa inyo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, for your conviction. We need to let go, O Lord God, ano man ang mga natatanim sa amin pong puso. Na kung saan, Panginoon, ito po ay nagpapahadlang ng mga pagpapala, sana'y dumadaloy sa amin pong buhay, O Diyos. Hallelujah. Oh yes, O God, the Holy Spirit, Lord, we ask your Holy Spirit to continue to move in each member of the family in Jesus' name. Sapagkat hindi lamang po sa church, Panginoon, it starts in the family, O Lord God. Hayaan niyo na mag-manifest, Lord, ma-demonstrate, O Lord God, ang pagkakaisa, O Diyos, ang unity, ang love and unity, O Lord God, in the family, in the name of Jesus. Magpatawaran ang isa't isa. Ang pagkukulang ay magpunuan, Panginoon, ang isa't isang miyembro ng bawat pamilya, O Diyos. Hallelujah. Hayaan niyo po na linisin niyo ang amin pong puso kung meron man natatago, Panginoon, na sama ng loob, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Cleanse us, O Lord God. Purify us, Lord. Make us holy, O Lord God. In the name of Jesus, sanctify us with your most precious blood, because we are part of your kingdom. Your kingdom, Jesus. Ang kaharian niyo po, O Diyos, na nananatili magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At hayaan niyo rin po ang madakilang Diyos na sa aming pong church na ginagalawan, O Lord God,
kami po, Panginoon, ay maglingkod po sa inyo, na kung saan ang iyong purpose, ang iyong mission na binigay po sa amin ay magkaroon ng katuparan sa amin pong church, O Lord God. Gamitin niyo pang bawat isa, O Lord God, as a vessel and to honor in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po, madakilang Diyos. At kung magkaroon ng magkagayon man, Panginoon, pag may pagkakaisa sa amin pong pamilya, if we love one another, if we forgive one another, O Lord God, and even in the church, Lord, therefore, O Lord God, every community, lahat ng makakakita, Panginoon, ang mundo, O Diyos, sasabihin nga nila, O Lord God, na kami ay iisa kay Kristo. Kami ay disipulo ni Kristo, Panginoon. Yes, Lord, hayaan niyo po, Lord God, na makita ng mundo, O Diyos, na sa kabila ng amin pong mga pagkakaiba-iba, ng opinyon, ng mga pananaw, O Lord God, we are one body. We are one in Christ. Hallelujah. Ma-demonstrate, Panginoon, ang pagkakaisa po namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, hanggang sa ikaw ay muling bumalik, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Shall we lift our hands to the living God? Hallelujah. Hallelujah. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, kasangkapanin niyo po ako, Panginoon, na magampanan ko po, Lord God, ang aking bahagi sa pagkakaisa sa aming pamilya, sa aming pong church. Salamat, Panginoon. Hindi mo binibilang ang aking pagkakamali. Itinutuwid niyo po ako, Panginoon. From glory to glory, O Lord God. Nais niyong maging kagaya niyo po ako. Maging kamukha mo, Panginoon. Magkaroon ng Christ-likeness sa akin pong buhay. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa iyong ministeryo. Mataas ang iyong banal na pangalan sa aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And this kingdom will know no end. For the last time. And His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come. Oh yes, church! And this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed for the last time, church, and this kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Come on, let us give God the highest praise, the highest worship, at patuloy po natin ipurso ang pagkakaisa sapagkat ito po yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen! Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Ipalakpak
diwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at diwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Come on, let us give God the highest praise. Palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Come on, let us give God the praise. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, ang sisigaw. Tunay nga pong napakagandang pagmasdan kung tayo po'y sama-sama umaawit, sumasayaw sa ating Diyos, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Minsan pa po sa huling pagkakataon, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay.